Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mga giliw niyong tagapakinig. Ako ito, si Nonoy, ng Esperanza, Sultan Kudarat. Ang ibabahagi kong karanasan ay karanasan ng aking tatay sa mga aswang noong kabataan niya. Ilalagay ko pong point of view ng aking tatay ang kwentong ito dahil para mas maintindihan ng mga tagapakinig natin. Bata pa lamang ako, usap-usapan na sa aming baryo ang tungkol sa mga aswang. Mga dekada 60 pa ito nangyari. 1961 ako pinanganak. Mga nasa 4 o 5 taong gulang pa lamang ako ng mga panahong ito. Masaya ang pamumuhay ng mga panahong yon. Inuman dito, inuman doon. Tawanan dito, tawanan doon. Na parang lahat ng tao ay magkakamag-anak. Dahil siguro, hindi pa uso mga gadget nung araw. Isang araw noon, Sir Sat, ay pumunta sa aming bahay ang aking ninang. Tawagin na lamang natin to sa pangalang Margie. Agad itong pinapasok ng aking nanay at pinaupo nun. Inalukan ito ng aking nanay basing kung magkakape ba o kakain nun. Pero ang sinagot ng aking ninang Margie ay tapos na daw siyang magkape at kumain. Pangiti itong nagtanong na, pwede ko bang mahiram muna itong inaanak ko, Maring Basing? Medyo matagal na kasing hindi kayo nakakapunta dun sa amin ng asawa ko sa ninong niya. Walang pag-atubiling sumagot ang aking nanay na, walang problema. Total, inaanak mo naman yan . Hintayin mo lang saglit at kunin ko muna ang mga damit nitong inaanak mo para masulit mo yung araw na kasama mo siya. Para hindi kayo maguluhan at ng mga nakikinig, Sir Seth, ay itatago ko na lamang ang aking sarili sa pangalang Beloy. Itong ninang Margie ko ay maraming anak. Siguro dahil sa malalaki na ang mga anak niya at wala ito sa tabi niya, ay gusto niya rin talaga siguro na may inaalagaan araw-araw na bata nun. Dalawa lamang sila ng kanyang asawa ang nakatira sa bahay na yon. Malayo sa maraming kabahayan ang bahay ng ninang ko na ito. Tawagin na lamang natin sa pangalang Ninong Poldo itong asawa ng aking ninang Margie. Lumipas sa mga araw na pamamalagi ko doon ay ramdam ko na maayos ang turing nila sa akin noon. Alas 5 pa lamang ng umaga ay pinagtitimpla na ako ng gatas ng ninang kong ito. Nakahain na rin ang aking pang-agahan. Napakalambing ni ninang noon. Palangiti at higit sa lahat ay maasikaso sa bahay at sa asawa niya at sa akin. Isang gabi, nakagising ako nang napansin ko na wala na itong ninang Margie ko sa tabi ko. Gabi-gabi kasi kami magkakatabi ng ninong at ninang ko kapag matulog noon. Ang aking ninong noon ay mahimbing sa pagkakatulog. Nang bigla akong napansin na merong nakaupo sa tabi ng higaan. Hindi ako umimik nun. Bigla akong kinabahan ng kitang-kita ng dalawang mata ko na may kinuha itong aking ninang Margie na isang maliit na bote. Sinlaki ito ng lalagyan ng vitamins ng bata. Binuhos niya ito sa kanyang kamay. Pinahid sa buo niyang katawan. Takang-taka ako kahit na bata pa lamang ako kung bakit sa ganong oras ay ginagawa niya pa yung bagay niyon. Dahil sa bata pa lamang ako ay wala talaga akong maisip kung ano ang ginagawa niya. Nang walang ano-ano, bigla na lamang itong nawala. Tumaan sa maliit na butas. Hindi ko masyadong maaninag kung paano siya nakadaan
napakaliit ng butas na yon. Tandang-tanda ko yun, kahit manok, hindi talaga makakadaan, Sir Seth. Pero siguro, dahil sa bata pa, hinayaan ko na lamang ito. Natulog ako ulit. Pagka-umaga, nabigla ako nang katabi ko na ang aking ninang. Nagtaka ulit ako nang kapag humihinga siya ay napakalansa ng amoy niya. Napansin niyang gising na ako. Nakatingin ako sa kanya. Hindi ako nagpalata sa napansin ko sa kanya ng umagang yon. Pagkalabas namin ng bahay, tamang-tama na nag-aararo ng sa kanila ang aking ninong Poldo. Nagpaalam ako sa ninang ko kung pwede ba akong sumama kay ninong para mag-araro nun. Pumayag naman ito. Inihatid pa nga ako nito kay ninong nun. Pinapasakay ako ni ninong sa kanyang kalabaw habang siya ang nag-aararo. Kumakanta-kanta pa itong ninong Poldo ko kapag nagtatrabaho nun. Sa murang isip ay napatanong ako sa kanya ng, "Ninong, bakit pong biglang nawala si ninang kagabi sa tabi natin?" Napatingin ako sa kanya nang bigla itong huminto sa pagkakanta. Medyo napakunot ito ng noo at sabay-sabi na, "Hayaan mo na lamang yung ninang mo. May pinupuntahan lang yan siya." Agad niya pa itong pinasundan ng salita na, "Bumaba na tayo, Beloy, nang makapag-agahan na." Hindi ko na lang pinasundan pa ng tanong ang aking ninong Poldo noon. Dahil sa alam ko o ramdam ko na parang hindi ito interesado o naiirita ito sa tinong ko. May mga panahon din na kapag naghahatid itong ninang Margie sa amin ng merienda sa Bukirin, ay napapaisip talaga ako. Dahil bago lang ito nanggaling sa amin ay bigla na lamang itong nawawala sa paningin ko. Nawala namang puno siyang madadaanan nun. Dahil sa inaararo naman ng ninong ko ang daanan pa uwi. Alam niyo naman yung bukid, di ba? Kitang-kita niyo yung mga taong palapit o palayo sa inyo. Pero si ninang, pagkabigay niya ng makakain ay hindi mo na siya matanaw sa paligid. Makalipas pang ilang araw, sinundo na ako ng aking nanay sa bahay nila Ninang Margie. Hindi naman nagpigil ang aking Ninang Margie dahil sa malapit 1 buwan naman akong nakatira doon sa bahay nila. Pabirong sabi pa nga nito ni Ninang na, "Mare, baka sunod na araw, ibalik mo na dito yung inaanak ko ha. Wala kasi kaming kasama dito ni kumpare mo." Sinugot naman ito ni nanay na ibabalik ulit siya dito makaraan ng ilang araw, Mare. Sabay tawanan ng mga ito. Isang araw, umuwi sa aming barangay ang isa sa kalapit bahay namin noong mga panahon na yon. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Roger. Malawak ang lupain ng tatay nitong si Roger at halos may tanim itong palay at mais. Kinagabihan noon, dahil sa Sabado at Linggo man lamang kung makauwi itong si Roger dahil nag-aaral ito sa kolehiyo noon. Sinabihan siya ng kanyang ama na, "Bukas ng madaling araw, kumuha ka ng lagaing mais doon sa taniman natin para meron kang dadalhin doon sa boarding house mo. Pang merienda mo." Agad naman itong sinang-ayunan ni Roger. Kinaumagahan, mga 4:00 ay pumunta itong si Roger sa taniman nila ng mais at nagsimula na itong manguha. Nang walang ano-ano, ay bigla itong nakakita ng isang babae na nakasuot ng puting duster sa gilid ng suba. Ang suba pala sa amin, Sir Seth, ay malaking parte ng ilog. Ang pinagtataka at kinatatakot nito ni Roger ay bakit meron siyang dalang isang sanggol nun. Hindi ito mapakali sa kanyang kinatatayuan. Kahit saan-saan lamang ito tumitingin. Habang tinitingnan ng maigi ni Roger itong babae ay nakilala niya kaagad ito. Dahil sa paliwanag ng konti ng oras na yon.
Ang babaeng yun ay walang iba, kundi si Margie. Noong mga panahon pala na ito, Sir Seth, napapabalitaan ng aswang itong si Ninang. Dahil sa hindi naman dayo itong si Roger doon sa amin kaya halos kilala niya lahat ng mga tao doon. Kumaripas ng takbo itong si Roger. Iniwan niya na lamang ang kanyang kinuhang mais dahil sa sobrang takot nun. Umuwi ito. Sinabi ito sa kanyang tatay at sa iba pang tao. Kahit napapaliwanag na ay nagdala pa rin ng iba ng flashlight at kung ano man uri ng gamit na makakalikha ng liwanag nun. Halos lahat ng kapitbahay nila noon ay sumama dahil mula pa nung una pala ay pinaghihinalaan na nilang aswang itong ninang ko. Naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon at ebidensya para parusahan ito, kastiguhin, patayin o palayasin man kung sakaling maabutan nila ang kanyang pang-aaswang na ginagawa. Pagdating nila doon sa mismong lugar kung saan nakita ni Roger, wala na ito doon. Maliwanag na nung oras na yon. Maya-maya lang ay pumunta itong tatay ni Roger sa aking nanay para magtanong tungkol sa pagkatao nitong ni Margie. Dahil sa alam ng tatay ni Roger na magkumari ang mga ito. Sumagot ang aking ina na hindi niya talaga alam ang mga bagay na yan dahil sa hinahayaan niya nga lang ako na lumagi doon sa kanila kahit mahigit kalahating buwan pang lumipas. At wala namang nangyayari sa akin na masama nun. Sabay na pumunta si nanay at tatay ni Roger sa bahay ng ninang Margie ko. Pinapasok at pinaupo naman sila at inasikaso ng maayos nun. Dahil mabait talaga itong ninang Margie ko na ito. Nagtanong ang ninang ko na bakit ang aga niya naman na napasyal dito. Walang pag-aalinlangan na sumagot itong tatay ni Roger kay ninang Margie na, "Margie, huwag mo lang sanang masamain ang pakay namin dito sa'yo. Nakita ka daw ng anak ko kaninang madaling araw sa may ilog. May dinadalang bata. Ano ang ginagawa mo doon sa bata at kaninong bata yung dala mo? Alam namin, wala kayong maliit na anak." Sinagot siya ni ninang Margie na, "Gaano ba kayo nakakasigurado na ako talaga yung nakita ng anak mo?" Marami pang sinagot ang ninang kong ito sa tatay ni Roger. Napaiwas at pilit tinatanggi ang bagay na yon. Wala talagang nagawa ang tatay ni Roger at agad itong nagpaalam na umuwi na lamang. Nagpaiwan naman kami ni nanay ng mga oras na yon. Pabirong sabi ni nanay kay ninang na baka kainin mo rin tong anak ko kung sakali na totoo yung sinasabi nila tungkol sa'yo. Tumawa si ninang at nagsabi na hindi ko yan magagawa sa inaanak ko, Mare. Hindi na lamang namin pinansin ang issue na yun kay ninang pero nagulat kami ni nanay at nalaman talaga namin ang katotohanan. Dahil kinabukasan nun, lumaganap agad ang kwento sa baryo namin na merong isang bata na inaswang sa kabilang barangay. Isang sanggol, nawawala. Nakumpirma ng mga magulang ng bata na inaswang ang anak nila. Dahil pagkamatay ng anak nila sa kinaumagahan ding yon, ay tinapon nila ito sa bintana. At pagkabagsak nito sa ilalim ay naging puno ito ng saging. Mula noon ay hindi na ako pinayagan ng nanay ko na pumunta pa doon. At ilang araw pa lamang ang nakalipas nun. Nawala itong ninang Margie ko sa barangay namin. Si ninang Margie man o hindi ang nakita o nakakuha ng batang yon. Marahil, sapat ng ebidensya yung naranasan ko at pagkwento ni Roger sa amin na meron ngang aswang sa lugar. Kaya tuloy napapaisip ako nung lumalaki na ako.
Kaya siguro walang naiwan na anak ni Ninang Margie sa kanya. Ay alam na nila ang pagkatao ng kanilang nanay. At ang isa pa sigurong dahilan, ayaw nila na mapasahan ng lahing aswang mula sa kanilang nanay. Kung totoo man yon. Magandang gabi sa inyo, Sir Seth. Silent listener niyo po ako. Nakahiligan kong makinig sa channel niyo tuwing umaga pagkagaling ko sa trabaho at pampatulog ko na rin ito. Tawagin niyo na lamang akong Abril. Bata pa lamang ako ay mahilig na akong makinig ng mga kwentong kababalagan. Laki ako sa probinsya sa Kabikulan sa side ng mama ko. Pero hindi kami lumaking matatakotin dahil laging sinasabi ng mama ko na hindi sila totoo at huwag kaming maniwala sa mga ganong nilalang. Ang akala ko ay skeptical lamang ang mama ko na kabaliktaran naman ng papa ko na naniniwala naman sa mga kababalagan. Ang gusto lang palang mangyari ng mama ko sa aming magkakapatid ay lumaking hindi natatakot sa mga ganong nilalang. Ang una kong ibabahagi ay hindi nangyari sa akin kundi sa kuya ko na si Ben. Bukas ang third eye ng kapatid kong ito at may mga nakikita siya na hindi nakikita ng mga normal na tao. Nangyari ito taong 2007 sa Montalban, Rizal. Na mga panahong ito ay sa Bulacan na kami naninirahan. Merong kapatid si mama na sa Montalban nakatira na tawagin na lamang nating Tata Idoy. Inimbitahan niya ang kuya ko na doon sa kanila mag-celebrate ng New Year. Enero 1, taong 2007. Nagulat na lamang si mama nang madatnan niya ang kuya ko sa balkonahe ng bahay namin na tulala at hindi makausap. Ang buong akala kasi ni mama sa hapon pa ang dating ni kuya. Etong kapatid kong ito ay close sa mama ko kaya nung sila na lamang ang naiwan sa balkonahe, doon na ito umiyak at nagkwento sa nangyari sa kanya sa bahay ng Tio Idoy sa Montalban. December 31, 2006 nang makarating si kuya sa Montalban sa bahay ni Tata Idoy. Ayon kay kuya, bago ka makarating sa mismong bahay ni Tata Idoy, ay dadaan ka muna sa animoy bundok na may napakalawak na talahiban. May mga kabahayan naman pero magkakalayo ang pagitan ng mga magkakapitbahay. Payak lang ang tirahan ng bahay ng Tio Idoy. Yari sa kahoy at yero ang bahay pero sa bandang kusina malapit sa lababo, umasakmang tawaging banggirahan. Nahugasan ng plato na yari sa kahoy o kawayan nun. Ang nagsisilbing bubong ay yung tarapal na transparent. Yung pinaka main door bali walang pintuan. Kurtina lamang ang nagsisilbing harang doon. At pagpasok mo sa sala sa bandang kanan ay ang isang silid ni Tata Idoy at ng asawa niya. At sa sala isang mahabang upuan nun. Enero 1, alas 2 na madaling araw. Bali tapos na halos ang putukan. At may mangilan-ngilan na lamang na maririnig na nagpapaputok ng fireworks. Nung kuya ko ng mga panahon na yon ay hindi siya makatulog dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya. Yung tipong pinagpapawisan na siya ng malamig sa sobrang sakit nun. At hindi rin naman siya nakakaramdam ng pagdumi. Wala naman umano siyang kinain na kakaiba sa handa ni Tio Idoy para sumakit na ganun ang tiyan niya. Nahihiya na rin siyang gisingin ng tiyo namin dahil naririnig pa niya ang hilik nito sa sobrang sarap ng pagkakatulog. Kaya naman ang ginawa ni kuya, humiga na lamang siya sa mahabang bangko na nasa sala na yari sa kahoy nun. Bali ang pwesto niya ay katapat sa pinaka main door ng bahay. Habang nagtitiis siya sa sakit ay napansin niya bigla na
lumakas ang hangin nun. Nahawi ang kortina sa pinto at napatingin siya doon, Sir Seth. Una, ang napansin niya ay parang buhok na napakahaba na nililipad ng hangin na sumasabay sa kortina na nasa pintuan nun. At hanggang sa napansin niyang may unti-unting sumisilip sa pinto ng bahay. At nang halos mga lahati na ang mukha ng sumisilip ay ganun na lamang ang pagkasindak niya sa nakitang itsura nito. Ayon sa pagkakadescribe ng kuya ko, napakalaki umano ng mata nito na kulay dilaw na nagbabaga. At yung ilong ay halos parang butas lamang na singlaki ng butas ng ilong ng aso. Yung bibig ay napakalaki na halos umabot sa tenga nito. Ang mukha nito, kulubot. Hindi niya napansin kung anong itsura ng katawan nito dahil kalahati lamang ng mukha niya ang nakasilip sa may pintuan. Sa sobrang pagkasindak ni kuya, kinuha niya yung backpack niya na nasa upuan lamang at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Wala na siyang pake kung makakasalubong niya pa sa pinto ang nilalang na yon at kung saan siya pupunta. Takbo lang ng takbo ang kuya ko sa talahiban. Hindi siya lumilingon dahil nararamdaman niya na may sumusunod sa kanya noon. Hanggang sa matanaw na niya ang highway at may mangilan-ngilan ng sasakyan na dumadaan. Huminto na lamang siya sa pagtakbo nung nasa highway na siya. Doon na lamang niya naramdaman na wala nang sumusunod sa kanya. Bali ang ginawa ng kuya ko ay matyaga siyang naghintay ng masasakyan ng pamaynila noon. At sa awa naman ng Panginoon, nakarating siya ng Bulacan ng ligtas. Kinahapunan, matapos naming matagpuan si kuya na nasa balkonahe ng umagang yon, tinawagan ni Mama si Tata Idoy para ipaalam na rin na nakauwi na si kuya sa Bulacan at ikinuwento na rin ang nangyari. Ayon naman kay Tata Idoy, nagtaka nga daw siya kung bakit hindi niya nadatnan sa sala ng bahay niya si kuya. At nung magtungo ang asawa niya sa likod ng bahay nila sa may bandang lababo para maghugas ng plato noon, napansin niya ang tarapal na nagsisilbing bubong sa kusina na may bakat ng kamay. Dahil malikabok ang tarapal na yon, kitang-kita doon ang bakat ng kamay na may mahahabang 3 daliri. Ayon pa sa Tata Idoy ko, nung dumating sila sa lugar nila, ay dumaan muna sila sa isang tindahan at meron nga dong dalaga na kaanak ng may-ari ng tindahan na galing sa bandang Kabisayaan. Nagbabakasyon lamang sa lugar na yon. May bali-balita na aswang umano ang dalaga na yon at maaaring natipuan ng kuya ko. Gawa ng may itsura naman po kasi itong kapatid ko na ito, mitikuloso. Bukod sa habulin din ito ng mga binabae sa lugar namin ay habulin din pala ito ng aswang. Hanggang dito na lang, Sir Seth. Sa susunod, karanasan ko naman ang ibabahagi ko sa channel mo.